Hindi ba Janto to? Ikaw mukhang Denmark mukhang pera. Okay. Mas maganda po mukhang pera kaysa po mukhang walang pera. Yeah. Sabi yan. Hello, good morning to each every one of you, mga kapanalig, mga Katoliko dyan. Magandang umaga sa inyo. Kakagising ko lang. Nagpe-prepared ako ng presentations ko kasi ang presentations na hinihiling sa akin this Valentine's Day. Happy Valentine's Day to all of it. February 14, 2024. Happy Valentine's Day po sa mga single, sa mga taken, sa single mom, sa single dad, sa mga lolo't lola, sa mga may asawa, sa mga may jowa dyan. Happy Valentine's Day at I hope na ma-enjoy nyo yung araw ngayon ng Valentine's Day. And I would like to say also, Happy Ash Wednesday. At yan na, kapag sinabing Ash Wednesday, ito ay isang tanda na papasok na ang araw ng Semana Santa, no? So, sana po lahat tayo ay makapag-Ash Wednesday, pero bibigyan ko lang kayo ng idea, no, based dun sa pagkakaalam ko sa Ash Wednesday, kasi mamaya yan yung topic natin, Ash Wednesday and history ng Valentine's Day. So, sa pagkakasabi sa akin ng ibang Katoliko regarding sa Ash Wednesday, kapag tayo daw ay nagpalagay ng abo, no, sa ating mga noo, dahil yan naman talaga ang ginagawa natin taon-taon, yan daw ay pagtatalaga mo din sa sarili mo na nakikiisa ka sa mahal na araw. So pag-uusapan natin yung mga abstinence, dyan papasok yung fasting, no? Ibig sabihin, kapag ikaw ay nagpalagay ng abo sa noo, tayo ay bahagi na ng pagdiriwang ng Semana Santa. Kung ano yung tradisyon ng ating simbahan, kailangan nating pagsumikapan na masunod yon. Depende na nga lang kung paano mo ipapakita o i-express yung way ng fasting mo ngayong darating na mahal na araw. Kasi yung ibang Katoliko na misinterpret, bawal daw kumain ng baboy, bawal daw maligo, meron pang ganon, di ba? May mga ganong stand pa sila, na which is hindi po ganon ng katuruan ng ating simbahan. So, mahalaga tong topic, sasabihin ko sa inyo kasi inire-ready ko yung presentations natin, no? Kasi today is February 14, Valentine's Day. So, maghi-history tayo ng Valentine's Day. At sino ba si Saint Valentine or si San Valentino? And secondly, itutuloy natin yung part 2 ng Sign of the Cross. Kasi naputol yun, di ba? Yung kayo sa page ni Kuya Jando, meron tayong Sign of the Cross. At yung pangatlo, yung Ash Wednesday. No, yan ang tatlo na sisikapin kong buuin ngayong araw. No, kaya talagang bugbugan ng utak si Sandrio ngayon. No, papahagingan ko lang yung mga research ko nung mga nakaraan regarding sa mga tawag nito, regarding sa mga traditions ng ating simbahan. Okay, dito po tayo, no. Kagabi, kausap ko yung iba't ibang mga Catholic defender, no. Nag-PM sila sa akin. And share ko sa inyo, no. Nagsasabi sila sa akin kung dedebate daw ba sila kay ganito, kay ganyan. Ang lagi ko sinasabi, no, sa mga Katoliko, na kapag nabigyan ka ng opportunity na lumaban ng live debate at yan ay protestante, labanan nyo. Bakit? Tatandaan natin mga Katoliko, ang bawat pagyanig ng mga maling doktrina sa bawat sektang yan ay malaking bagay yan para mabawasan sila ng kaanib. No? Malaking bagay yan yung bawat, kahit mga written debater, kung meron kayong mga nabubutatan na mga protestant, napakalaking bagay yan sa usapin ng pananampalataya. Kasi doon mo maipapakita at mailalabas na yung aral ng mga protestant ay hindi accurate. No? Hindi accurate. Siyempre, kapag napanood nga naman ng mga kapanalig nila at ikaw ay naglatag ka ng presentations at hindi nila makuha yung kabuang diwa ng doktrina ng simbahang Katolika at naintindihan yon ng mga protestant, malaking bagay yon. Na pwedeng, meron silang ma-realize na, oops, nasa protestant pala ako.
Sa tingin ko, mali tong aral na to. Kaya, kung meron kayong pagkakataon na may naghamon sa inyo ng live debate, grab the opportunity. But, wag lang grab ng grab. Dapat lagi rin kayong prepared, no? Lagi kayong prepared dun sa mga stand nyo kasi ang nakakatakot po sa pagiging live debater, you are always exposed sa pakikipagtagisan. No, kahit nakapikit ka, pag dilat ng mata mo, nakahanay na dyan sa notification mo ang isang katerbang sulpot. So, dapat talagang lagi kang mentally prepared sa kung paano ka sasagot, kung paano ka magsasalita, at kung paano mo yan i-deliver. Okay. Nagtatag ang grupo ni Denmar Santiago ng page. No? Dito muna tayo. Nagtatag yung grupo nila Denmar Santiago ng page. AYDM yung tawag. Well, I don't know what this acronym means. Basta AYDM. So, kagabi ko lang din nalaman. Then, yung chinek ko yung page nun, na which is wala namang masyadong reacts. Wala pang 20 yung mga react. At walang masyadong nagko-comment. Puro SDA yung nabasa ko doon, no? Nakita ko yung mukha ko. Nandoon sa page nila Denmar Santiago. No? Meron pa silang pasabi-sabi. Pero yung video ko na yon, chinap-chop nila. At ito yung ginagamit nila, itong presentations ko. Diba nagkaroon ako ng presentations regarding kay Denmar Santiago? Doon sa naging stand niya kay Kuya John Doe Alabado. Yun yung chinap-chop nila. Nagkaroon kasi sila ng ayun, thank you Kuya Jerome Yano, Adventist Youth Discipleship Ministry or AYDM. So, si Kuya Hamsky Ray, kilala naman natin si Kuya Hamsky, di ba? Kilalang Catholic Faith Defender yan under ng SPMS, St. Peter's Men Society. So, nakapasok doon sa GC nila. No? At in-inform ako na San Rio, sabi sa akin, pati doon sa sa live, ni-live yan eh. Na San Rio, balak gamitin yung mga followers mo para sumikat yung page na tinatag nila. Ang pasimuno dyan si Denmar Santiago. Okay. So, ginamit nila yung video ko dahil maraming mga Katolikong pumoprotekta din sa akin at nagmamahal sa akin. Ang balak nila, pasukin nyo yung page nila, yung AYDM na yan o Adventist Youth Disciple Ministry para daw makilala. Yan ang plano nila. So, nandoon yung video ko, yung mukha ko nakalantad. No? Ginagamit ngayon panggiba sa simbahan. Siyempre, yung mga Katoliko na hindi alam or sabihin na natin yung mga kapanalig nila kasi most of the Catholics kilala nyo naman ako, di ba? So, yung mga ibang mga SDA na medyo may krung maniniwala dun sa video na yon. Okay. May nag-react regarding dun sa post ko sa picture ni Denmar Santiago. No? May nag-react. Mga kapanalig kong Katoliko, kilala nyo ako. Di ba? Matagal nyo na po akong napapanood sa mga live presentations ko. At matagal nyo na rin ako nakikita kung paano ako nagre-rebat pagdating din sa written debate. Ang ugali ni San Rio, pagdating sa protestante, kinakailangan mong i-post doon sa captions mo kung saan naging heretiko yung isang protestante. Kaakibat nun yung mukha nila. Di ba ganun naman ako? Bakit? Ipinagdidiinan ko kasi doon sa mga post ko na ang itong taong to ay may stand na heretical teachings para ma-inform ang mga tao. Pangalawa, yan din ang pamamaraan ni San Rio para gisingin ang natutulog niyang kaluluwa. Ang pagiging mabait at ang pagiging tanga ay magkaiba. No? Ang pagiging mabait at ang pagiging tanga magkaiba. Sabi nila, wag mong i-post yan, San Rio. Wag ko daw i-post yung picture ni Denmar. Kasi, ang goal ko daw is pagtawanan siya ng tao kasi nga lengdu. Diba? Alam naman nating lengdu. Actually, hindi nga siya lengdu. Banlag. Hindi ko alam kung banlag ba tawag doon o duleng. Sa lahat ng mga Katoliko na nakasaksi sa iba't ibang mga debaters,
kung paano sila mag-presentations. At alam nyo naman na si Denmar Santiago ay naging Catholic Faith Defenders before. Alam nyo naman, di ba, na lengdo yun? Alam nyo naman po na lengdo yun. Sabi kasi ng isang Katoliko na pagtatawanan daw ng mga Katoliko yung mata ni Denmar. Unang-una, kapag pumasok ka sa post ni Sanrio, kilala talaga si Denmar, noon ko pa yan nakakalaban. Pagdating sa mga katuruan at aral, sino ba namang matutuwa? Naglatag si Denmar, Kristiyano si Moises. Naglatag si Denmar, natumba iglesia, lasing ata kaya natumba. Alam ng mga Katoliko dito kung ano ang itsura ni Denmar. At ang isang Katoliko, lalo na't kapag yan ay written debater na sanay, o isa yang actual debater na sanay, o isa yang independent debater o live debater o kahit na ano pang klaseng debater, ang unang tinitignan ng isang debatista hindi mukha, kundi yung nakasulat. Yun ang tunay na na defender ng simbahan. Hindi kahit kailan naging mapanghusga ang mga Katoliko sa itsura ng hindi kapanalig. Kung babasahin nyo lahat ng mga post ko regarding sa Protestant, ang lagi kong kinakapslak dyan, yung heretical teachings nila. Hindi ba may mga post ako dyan sa Facebook ko na mga hindi Katoliko, na bagamat alam natin parang kung tititigan mo, ano ba naman to, parang hindi pa yata naliligo. Pero pinagtawanan ba natin yung itsura? Hindi. Saan tayo natatawa? Dahil ba sa lengdo si Denmar? Yung yan ba ay naging CFD ng Catholic Church? Pinagtawanan ba yung mata niya? Hindi. Actually, kahit ganyan ang pagiging lengdo ni Denmar, ginalang at nirespeto ng mga defender yan. Naging pa yan, alaalaga ni Kuya Hamskiri ng SPMS. Hindi kahit kailan huhusgahan ng mga depensor ng simbahan ang kapansanan ng isang tao. No? Kaya wag tayong masyadong traditionalist. Sabi niya na wala daw akong empathy. Pinaliwanag ko ngayon sa kanya. Ano ba yung mas malala, mga kapanalig? Yung video ko na isa akong defender ng simbahan na inedit at ginagamit para gibain ang simbahang Katolika na ginawa nila Denmar Santiago, o yung picture ni Denmar Santiago na hindi ko inedit at siya naman talaga yon, na ang captions pa ay patungkol doon sa sinabi niya na tama o hindi mali. May mali ba doon? Sabi niya, hindi ko daw inisip yung magiging reaksyon ng tao dun sa picture. Hindi niya rin inisip na ang lahat ng mga nakafollow sa akin ay mga defender ng simbahan. Hindi naman yan sa akin magpa-follow kung hindi ako kilala. Diba? Hindi naman siguro din po kayo magpa-follow sa akin kung hindi naman din kayo uma-agree sa way ng presentations ko. Nagsabi pa tong babaeng to, na believe daw siya sa akin, pero ang way ko daw pang protestante. No? Si Mona Lisa Mangadlaw, papangalanan ko na. Kung ang weight ng presentations ko ay pang protestant, lalabas, protestant way sila Kuya Jando Alabado. Kung pang protestant way, ang delivery ko kung paano ako mag-defend ng Catholic Church, Protestant si Father Darwin. Dahil lumalaban ako ng live debate sa punto por punto. Sabi pa nila, maging ala Father Darwin daw ako. Mahinahon. No? Mahinahon, dumifend. Ganun daw. Unang-una, hindi ako si Father Darwin. Pangalawa, hindi ko kailangan kopyahin yung ugali ng mga tao para i-please kayo. Hindi po ako nang piplis ng tao. Ang tungkulin ko lang, gibain yung mga protestante.
Hindi ko kinakailangan pumabor sa lahat ng tao para lang sabihin humble si Sanrio. Hindi ko kailangan ng lahat ng tao kung ano ang diktat para kung aso susunod ng susunod para lang sabihin sa inyo na ang bait-bait ko, talagang nanonood siya talagang nagbabasa siya ng Bible. No. Nagre-react kayo sa isang picture ni Denmar Santiago na hindi naman inedit pero hindi kayo nagre-react sa pambababoy at pambabastos ng mga protestante sa sacred images. Di ba? Awang-awa kayo kay Denmar Santiago kasi duleng. Kasi may kapansanan. Pero hindi nyo nakita kung ano ginagawa niya sa simbahang Katolika. Hindi porket duleng, biktima na. Hindi porket kapansanan, diretso langit na. Hindi porket lantad ang kapintasan, tama na kasi siya biktima. Hindi ganon. Ang basihan kung paano mo kikilalanin ng isang tao kung paano kumilos. Lalong-lalo na kapag religion ang pinag-uusapan. Hindi dyan tinitignan yung itsura mo. Ang tinitignan dyan kung paano ka maglatag. No? Kung paano ka maglatag. Kung ikaw ay tunay na Katoliko, pipikit mo mata mo, pakikinggan mo kung ano yung sinasabi ng kalaban mo. Hindi porkit may kapintasan ka nakikita, biktima agad, dahil hindi ganon ang Katoliko. Walang duling-duling sa Katoliko, walang bulag-bulag kapag sinisiraan mong simbahan. Maaawa ka? Maaawa ka sa isa sinasabi ni Mona Lisa Mangdalaw? Maaawa ka dahil nakita mo lang na duling pero hindi mo nakita mga pinaggagawa niyan sa simbahan? Ha? Hindi ganun yon. At kahit isang katutak pa ang ipost ko na picture ni Denmar Santiago, hindi pagtatawanan ng kaanib ng Katoliko yan dahil matagal na yung pinagtatawanan. INC pa lang yan, kilala na yan. INC pa lang yan, kilala na yan. Diba? Nag-Iglesia ni Cristo yan, nag-born again pastor yan si Denmar Santiago. Dahil lang sa duleng, at titignan nyo yung mata pero hindi nyo tinitignan yung aral. Hindi ganon. Hindi ganon ang tunay na Katoliko. Ang tunay na Katoliko, pipikit mo mata mo, pakikinggan mo kung ano yung nilalatag na presentations pagdating sa simbahan mo. Yun ang tunay na Katoliko, may pagmamahal sa simbahan. Minsan, inilalagay ang kabaitan sa lugar. Iba ang pagiging mabait, iba ang pagiging tanga. Pagdating sa aral, hindi yan nilalaki pa ng awa. Dahil ang concentration mo dyan kung paano ka mag-i-stand bilang isang tunay na Katoliko. Doktrina ang pinag-uusapan dito. Hindi mata ni Denmar. Ha? Hindi mata ni Denmar. Mona Lisa L. Mangadlaw. Hindi ako kumukuha ng simpatsya. Hindi ako kumukuha ng simpatsya at walang mali. Walang mali kung i-post ko pic ni Denmar. Bakit? Edited ba? Ha? Edited ba picture ni Denmar nung pinost ko? Yung captions ba negative? Patungkol ba sa pagkatao niya? Ano nakasulat dun sa picture ni Denmar? Yung stud niya kay Kuya Jando. Kung mali ang pagkakapost ko doon, bakit maraming Katolikong nagre-react? Ha? Bakit maraming Katoliko? Dahil duleng? Anong gagawin ko? I-edit ko yung mata, pagpantayin ko mata, yun naman talaga siya. Marami akong cases na naranasan. Inedit ang picture ko, nilagyan ako ng bingot. Saksi kayo dyan. Sa mga matagal na nakafollow sa akin, hindi po ba? Inedit ang mukha ko, nilagyan ako ng bingot. Anong ginawa ko? Ginawa kong profile pic. Anong sabi ko? Ito po ang edit pic ng mga iglot. May bingot ako, nilagyan ako ng bingot. Apektado ako? Hindi. Bakit? Doktrina kasi ang pinaglalaban ko. Kalawa. Nagkaroon ako ng mga pictures na nilagyan ng sungay. Nagkalat yan sa social media. Nilagyan ako ng nakabikini ako. May sungay-sungay, nilagyan ng pangil, nilagyan ng siksik-siksing noo. Anong ginawa ko? Pinost ko. Ginawa ko pang profile, proud to be. Bakit? Bakit ako maaapektuhan? Hindi ako pumasok sa larangan ng pagdedepensa ng simbahan para magpa-cute.
kahit hindi pa nila pagpantayan ng mata ko, as long as hindi heretical, ang ipinaglalaban ko, wala akong nakikitang mali doon. Hindi edited ang picture ni Denmar Santiago na pinost ko. Siya yun. At yung ganong pagmumuka, alam ng mga Katoliko yan. Walang dapat pang itago. No? At kung mag-iisip ka, no? Kung mag-iisip ka, hindi ganon kahina ang utak ko para i-post ang picture ni Denmar dahil lang sa mata niya. Ha? Dahil lang sa mata niya. Kung dahil lang sa mata niya pala yung pagpo-post ko, sana noon pa. Noon pa, ginawa ko na yan. Ang dami kong picture niyan. Kung ako, intention kong mag-post ng mga picture sa dami ng sulpot na pinaglalantad ko ang muka. Kung intention ko na manlait ng muka, marami akong pwedeng i-post. Bakit ako magpo-post ng kapangitan ng itsura ng tao hindi naman yan ang pinunta ko? Hindi ka dapat nagpapanggap. Yun ang totoo. Yun ang mukha niya. Walang masama sa paglalantad ng katotohanan. Ilagay sa lugar ang pagiging emosyonal. Kapag ikaw pumasok ka sa larangan ng pagdedepensa ng simbahan, tatanggalin mo yung emosyon mo. Tututok ka sa doktrina. Diba? Winawalang ya na yung videos mo para sa sirain ng simbahang Katolika. Tititigan mo, hindi mo lalabanan. Ngayong nakita niya yung picture niya doon na nakapost, anong mararamdaman niya? Ma-offend. Yung inedit niya yung sariling presentations ko, anong naramdaman ko? Masaya. So dahil siya duleng at hindi ako duleng, ako lang ang offend. So dahil nagkataong duling siya at yun naman talaga yung mata niya at pinost ko kasama yung heretical stand niya, so siya yung biktima kasi duleng, yun ba yun? Dahil duleng siya biktima. Hindi ganun yon. Hindi ganun yon. Walang sino mang mga Katoliko ang matutuwa kapag ang presentations mo sa pagde-defend ng simbahan, chinap-chap-chap-chap ng SDA. Ilang mga inosenteng mananampalataya ang pwedeng maakay ng mga SDA dahil chinap-chap ang video ko. Sige. Ilan? Hindi mo ba naiisip na maaaring makaapekto yung pang-e-edit nila sa mukha ko? Na makapangligaw ng maraming tao. If you are a true Catholic defender, tanggalin mo yung pagiging madrama mo. Bawal yan kapag dumedepensa ka. Hindi mo pwedeng pangatwiranan na dahil may post na ganun at nataong may kapansanan siya. Ganun ba yon? Balak ng ipahiya agad? Ganun ba yon? Kasalanan ko ba kung may kapansanan si Denmar? Kung wala yung kapansanan, kahit walang kapansanan, ipopost ko pa rin pagmumukha niya eh. Diba? Hindi ganun yon. Kahit duling yan. Maaawa ka sa isang duling, ginigiba simbahan mo? Ha? Dahil duling, siya biktima? Dahil hindi ako duling, ako masama? Hindi ganun yon. Hindi ganun yon. Mona Lisa, mga adlaw. Kung traditionalist ka, di ko problema yon. No? Kung makaluma yung utak mo, hindi ko problema yan, pero walang duling-duling sa akin. Pagdating sa araw, papantayin ko mata. Lumaban kay Kuya Jando, live, tinawag na malaking sulpot ang Katoliko, duling. Anong dapat kong isipin? Ay, hindi ko pwedeng labanan to kasi duling. Kawawa naman. Pero hindi ka naawa sa simbahang Katolika? Kung paano niya sinabihan na malaking sulpot ng Catholic Church. Samantalang nakinabang siya sa privilege ng simbahang Katoliko, humihingi ng GCash yan.
Oh, nagtatagyan ng grupo, si Denmar Santiago humihingi ng GCash. 500 isang tao. Pero dahil duling si Denmar Santiago, maaawa ako. Kasi duling. Ganun ba yon? So kapag ang pilay, ginigiba ang simbahang katolika, wag nating labanan kasi pilay, kawawa naman. Wag natin i-post. Kasi pagtatawa ng tao, pilay eh. So hahayaan ko. Na winawasak ang simbahan. Ganun ba yon? Pag ikaw ay defensor ng simbahan, maging totoo ka sa sarili mo. Ayun talaga mata niya, duling. Anong gagawin ko? Dudukutin ko yung cornea, ibababa ko, pagpapantayin ko yung eyeball? Duling eh. Kasalanan ko? Hindi. As long as hindi ka na may personal attack dun sa captions na inilalagay mo sa bawat picture, walang masama dun. Ang cyberbullying na sinasabi mo, Mona Lisa mga adlaw, kapag nag-post ka ng isang larawan at yung yung captions doon sa larawan na yon ay personal attack. Yon. Cyberbullying yon. Pero kapag pinost mo ang picture ng isang tao at inilatag mo yung heretical teachings ng taong yon, hindi yon cyberbullying. Paglalantad ng katotohanan yon. Wag mong titignan ang kapansanan, wag mong titignan ang kasarian, wag mong titignan ang kulay, wag mong titignan kung mataas o mababa. Ang titignan mo lagi aral. Yan ang tunay na Katoliko. Sumabak-sabak siya sa larangan ng debating, sa larangan ng pagdedebate. Dapat inaasahan niya yan. Lahat ng mga debatista mag-a-adjust kasi duling. Unang-una pa lang, kapag pumasok ka sa pakikipagdebate, i-expect mo na lahat ng kapintasan mo malalantad. Dahil sugal ang pakikipagdebate. Sugal yan. Alam naman pala niyang may kapansanan siya at mauungkat yung pagiging duling niya. Bakit yan sinisira simbahang Katolika? Ano yon? Dahil duling, mag-a-adjust ang mga Katoliko na, wag natin ipo si Denmar, duling, kawawa naman. Kawawa si Denmar kasi duling, pero hindi mo naisip kinakawawa niya simbahang Katoliko, so okay lang. So okay lang yon. Nakita nyo ba yung video niyan? Anong sabi niya? Kung matino ang utak mo, mas okay na maging mukhang pera kaysa sa walang pera. Bakit siya nag-SDA? Mas okay pala na na magmukhang pera ka eh. Sabi ni Denmar Santiago yan, may video ako. Mas okay na magmukhang pera kaysa sa wala kang pera. Kaya siya nag-SDA. Tama yon. Catholic Faith Defender ako since 2021. Wala akong napapala sa pagdedepensa ng simbahan, hindi ako pinapasahod ng simbahan. Wala nagpapasahod sa akin sa ginagawa ko, nasa alanganin pa buhay ko. Kalahati ng pa ako nasa hukay, ang dami kong death threats. Pero kahit kailan di ako nagreklamo. Hindi ko sinisi ang simbahan na nagpapakapuyat ako na halos magkasakit ako sa pag-aaral. Tapos wala naman akong perang nakukuha. Tapos may duling na nagsalita na okay lang daw magmukhang pera kaysa sa walang pera. So okay lang yun sa'yo. Bigyan ng awa si Denmar Santiago kasi duling. Kaya kapag hinayaan mo yung ganong presentations, magiging tama sa paningin ng iba. Diba? Kahit anong mata pa meron yan, kahit yung isa singkit, yung isa bumbayin, basta mali ang latag, labanan mo. Yun ang point doon. Ang mga tunay na defensor ng simbahan, hindi tumitingin ng mukha yan. Nag-a-analyze lagi yan ng sinasabi ng kalaban. Kahit may bingot pa yan, kahit bulag pa yan, kahit duling pa yan, kagaya ni Denmar Santiago. Ang defensor ng simbahan, hindi yan nakatitig sa itsura ng tao. Tinitignan niya yung ideas, doon sila curious. Kung paano sila maglalatag para dumepensa dun sa maling paratang. Yon ang defensor. Kaya walang duling-duling kapag debater ka. Kapag tunay kang defender, hindi ganon kababaw ang mga defensor ng simbahan para pagtawanan yung pagiging duling ni Denmar. Hindi ganon kababaw ang mga written debaters para pagtawanan kasi duling. Bakit
Ngayon lang ba sila nakakita ng duling? Alam lahat dito sa Pilipinas kung ano duling, ano nakakatawa sa duling. At hindi ganyan ang mga Katoliko. Huwag masyadong mababatingin mo sa mga Katoliko. Hindi ganyan ang mga Katoliko na pinagtatawanan ng may kapansanan. Noon pang ganyan si Denmar, hindi yan pinagtatawanan. Saan natatawa ang mga Katoliko? Natatawa ang mga Katoliko kapag heretiko yung aral tapos nabubutata. Doon natatawa ang mga Katoliko. Yan ang nagbibigay inspirasyon sa mga Katoliko na mas lalo nilang maintindihan kung ano ang stand ng Catholic Church. Paksa. Hindi tayo pwedeng magbigay ng hustisya na dahil duling si Denmar, hayaan ko. Hindi ko pwedeng bigyan ng justice ang sarili ko dahil dukleng. Tapos nagpost ako ng picture niya dahil duling siya, kasalanan ko. Kasalanan ko ba duling siya? At hindi yan pagtatawanan ng simbahan, hindi siya pagtatawanan. Ako ba natatawa? Hindi. Saan ako natatawa? Doon sa sinabi niya kay Kuya Jando. Tama? O hindi mali? Di ba nakakatawa? Tama o hindi mali? Categorical question. Yun ang nakakatawa. Ilugar ang pagiging emosyonal. Hindi na uso pa bebe ngayon. Ang dami ng pabiktima, kaya nga ang daming protestante. Oh. Di ba? Ang dami niya nag-aapi-apihan. Ano ngayon ang style ng mga protestante? Pabayaan na lang natin silang usigin ng ating simbahan. Pabayaan na lang natin sila na usigin ng ating simbahan ng mga Katolikong yan. Para ano, pag mukhang masama yung mga Katoliko? So, anong gagawin natin? Panonoorin? Dahil duling si Denmar Santiago, hayaan ko? Na mamayagpag? Ha? Hahayaan ko? Hindi ko hahayaan niya kahit duling pa yan, kahit 3 pa mata niyan. Ipopost ko yan. Pangalawa, yan si Denmar Santiago ang nagpasimula ng issue ko sa CFD Imus. Diyan sa SDA na yan. Ha? Kala mo Denmar Santiago? Di ko alam? Okay. CFD Imus, nagkaroon ako ng memo way back 2021. Meron daw akong mga naging paglabag. Okay, isa-isahin natin. Nag-claim daw ako ng CFD ako. Way back 2021, kung babalikan natin ang panahon ng pandemya, no, na yan yung quarantine ng Pilipinas. Masyadong aktibo ang CFD organizations. Lahat ng CFD chapters sa iba't ibang lugar ay nakikipagtagisan sa mga Protestant. No? Sa mga Protestant. Noon, dahil sa sobrang active ng CFD noon, pag sinabi mong CFD ka, iisipin agad kasali ka sa org. Ang sinabi ko noong 2021 na nilabas sa aking memo ng CFD Imus, nag-claim ako ng CFD ako, yes! Kapag ikaw ay ipinanganak na Katoliko, you are born Catholic Faith Defenders. Kapag binyagang Katoliko ka, CFD ka. Iba ang CFD org at CFD ka inborn. During that time, kiniklaim kasi ng ibang mga CFD org, pag nagsabi ka ng CFD, oy CFD ako, ang isip agad nila, org yun. So yun yung naging pamantayan ng CFD Imus. Ikalawa, naglabas sila sa akin ng memo kasi meron daw protocol noon, ewan ko, sabi nila, hindi ko alam kung bylaws ba o batas ng CFD org na kung saan ka nakatira, doon ka magpapasako. Palimbawa, kung taga Cavite ka, CFD Cavite ka, dapat magpaanib. Yung time na yon, nasa CFD Cebu ko aspirant. Kinukuha ko ng CFD Imus. Kinukuha nila ako, CFD Imus. Ngayon, hindi ako pumayag sa CFD Imus, naglabas sa akin ng memo kasi nag-e-enjoy na ako sa CFD Cebu kasi ako naman, pumasok lang ako sa CFD organization way back 2021 kahit nag-CF lang pa ako way back 2022, hindi para gumawa ng pangalan, hindi para
makilala si Sanrio na, oy, sorry, nasa org akong ganito. Hindi, wala akong pakialam sa mga pangalan ng mga org na yan. Pumasok ako dyan sa mga yan para meron akong makuhang aral. Meron akong matutunan kasi syempre nagre-written debate ako eh. Inuulan ako ng mga protestant at napakabata ako noong 2021, wala akong alam sa doktrina. At walang magtsatsagang magturo sa akin before that kasi LGBTQ ako. During that time, ang dami ko nilapitan, hindi ako pinansin. Ang lagi nila sa akin sinasabi, Sanrio, wala kang mararating, hindi ka magaling, hindi ka matalino, wala kang mapapatunayan, bawal ang baklang CFD. So, ang ginawa ko, sige, ayaw nyo akong turuan, pumasok ako sa iba't ibang org. Doon sa CFD Cebu, kaya ko naman yun pinili during that time is nag-enjoy ako kung paano nila ako trinin. Akala nila ganun kadali pinagdaanan ko doon. Hindi, umiiyak ako doon. Ang daming beses kong bumagsak. Dahil mataas masyado yung teachings ng CFD Cebu. Teachings ng CFD Cebu. Then, bukod sa mataas ang teachings ng CFD Cebu, iba yung way nila kung paano kanila tatanungin na mahahasa yung utak mo. Akala ng CFD Imus, kaya ko nasa CFD Cebu is plano ko na mag-stand na tumayo na oy CFD Cebu ako, debate ako. Hindi, walang pakialam sa pangalan na yan, kaya kong lumaban mag-isa. Pero nangangailangan din kasi ako ng mga ideas para sa ating doktrina, para sa aral ng simbahan kasi nga wala nga nagtuturo sa akin. Kaya mag-isa akong nag-explore saan ba akong matututo. Kaya ako pumasok ng CFD Cebu. Isa yon sa naging memo nila sa akin. Kaya ako may memo sa CFD Imus. Ang isa daw sa paglabag ko is pumasok ako sa isang CFD organizations na hindi ko baluarte. Bawal daw yon. Kaya kung taga CFD Cavite ka, bawal ka mag-CFD Batangas, bawal ka mag-CFD CFD Manila, CFD Pasay, CFD Quezon City, bawal. Kaya nabigyan ako ng memo. Yung ikatlo, nabasa ko doon sa memo nila na nag-i-stand daw ako nag-i-stand daw ako ng katuruan na hindi pasok sa panlasa ng CFD organizations which is national, which is napaka-imposible. Nung ako po ay nag-CFD Cebu, hindi pa naman po ako nagla-live na ganito eh. Bakit sila magpa-file sa akin na nag-i-stand ako na hindi turo ng CFD Nationals, during that time wala pa akong alam. Written debate lang ang ginagawa ko. At hindi pa pwede nila akong sabihan na ako ay naglalatag ng presentations na labag sa CFD Nationals. Hindi po ako CFD Organizations bona fide. Malaya akong magpaliwanag at ipaglaban ang simbahan sa kung anong gusto ko na pamamaraan. Dahil hindi naman ako bona fide na CFD org. Ako ay nag-undergo ng examinations sa CFD Cebu pa lang noon. Hindi ako bona fide, kaya hindi nila ako pwedeng sabihan na may nilalabag ako pagdating sa pagtuturo dahil doon ko lang nalaman na may banggaan ang CFD Cebu at CFD Nationals. Ayan nga yung sa God died and God died literally. Pero nung time na yun, wala akong alam sa hidwaan nila. Dahil lang alam ko lang during that time, kailangan kong matuto, gusto kong mag-aral. Ayun, dun lang ako nakakonsentrate. Kaya nagtataka ako, no? Kinausap ko yung organizations na to ng CFD Imus na bakit kayo naglabas ng memo in public? Hindi nyo po ba alam na binasya ko ng CFD Nationals? Lahat ng chapter kinalat yan. Yang memo na yan, ang laki ng hirap ko dyan. At yan ang isa sa dahilan kung bakit pinilit kong maging magaling. Lahat ng CFD chapters ng Nationals, pinaglalait ang pagkatao ko, 2021 pandemya. Yun pa yung mga panahong may sakit ang nanay ko. Yun pa yung panahon na matayang kami. Pinauulanan ako ng lait ng lahat ng CFD Nationals. Kaya nga sabi ko nga po, hindi ako sumasali sa mga org na ngayon dahil nakakatroma. Ang masakit lang sa akin, wala naman pong problema kung yun ang kanilang stand, kung yun ang kanilang sinasabi sa akin ng CFD Imus. Ang point ko lang, bakit hindi ako kinausap ng pare? Bakit niya hinayaang maglabas ng memo ang CFD Imus dyan sa Diocese of Imus nang hindi man lang ako kinukonsulta? Pangalan ko pa din po yan. Pagkatao ko pa din po nakalantad dyan, pero hindi ko na hinabol yon.
Wala ni isa sa kanilang nagtanong sa akin, ano ba nangyari? Bakit ba ganyan Sanrio? Basta na lang silang naglabas ng memo. At yung memo na yan ng CFD Imus, kumalat po yan sa lahat ng chapters. Kaya maraming CFD noon na mga magagaling na debaters, kinukuyog ako. Kaya nga po ako nasanay lumaban mag-isa. Pansinin ninyo, iba yung tapang ko. Kasi naranasan ko po yan sa mismong loob ng simbahan natin, kinukuyog ako ng mga kapwa ko Katoliko na hindi man lang nila ako tinanong, Sanrio, ano ba stand mo dito? Kaya yung nakikita ko po na naglalaban na ang CFD Cebu at ang mga CFD Cavite dahil po sa akin, kasi nga, CFD Cebu, hindi Sanrio, dito ka. CFD Cavite, hindi Sanrio, dito ka sa amin. Hindi ko alam kung saan ako sasama. So nag-decide na ipakausap ako sa officers ng CFD Nationals, ano ko po sila, at nag-decide naman po ako. Nasabi ko, ayoko nga sa CFD Imus. During that time, ayoko po sa CFD Imus, gusto ko po sa CFD Cebu. Kasi nung time na yun, wala naman akong alam. Kaya pinili ko yung Cebu. Pero kung ngayon, patatanungin ako, CFD Cavite ako, syempre, kasi nalaman ko na yung pagkakaiba ng aral. Pero nung time na yun kasi, hindi ko naman alam yung mga batas, mga pagkakaiba ng mga aral na may issue pala sa God died and God died literally. Wala akong alam, napakabata ko noon. Alam ko lang, excited ako makarinig ng turo that time. Kaya yung naglabas sila ng memo, naglabas yung memo na yan, yung nag-decide ako na mag-CFD Cebu at nireject ko yung pag-anyaya sa akin ng CFD Imus, tsaka sila naglabas ng memo, kaya dyan ako nabash. Kaya yung nabash ako ng nabash dyan ko nakilala ang CF Lamp. Dyan ako pumasok ng CF Lamp, dyan ako natuto na, dyan sa akin pinamulat na, eto yung tamang doktrina. Kasi dyan ko tinanong naman sa CF Lamp, yung mga itinuro sa akin sa CFD Cebu. Diyan ko natutunan kung ano yung talagang proper teachings ng Catholic Church. Kaya naituwid ng CF Lamp yung mga ibang katuruan na hindi pala pumapasok sa panlasa ng CFD Nationals. Kasi during that time, wala naman po sa aking nagme-mentor. Can you imagine na isang Katoliko na inosente at ignorante sa aral ng simbahan nilabasan ng memo? Sige nga po, kakapasok ko lang ng simbahan 2021. Wala pa akong alam sa written debate, lalabasan ka ng memo. Tapos makakabasa ka ng libo-libong bashers mo, Katoliko at iba't ibang protestante, wala kang alam. Wala pang nagtuturo sa'yo. Kung maiba-iba akong Katoliko, baka nagprotestante na. Kaya hindi yan ipinagmamalaki, no? Kaya nagkaroon ako ng trauma sa mga org. Bakit? Kasi imbis na mabigyan ng inspirasyon yung mga Katoliko para lalong maging masigasig sa pag-aaral, lalong napanghihinaan. Kaya yan yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Iniisip ng mga defender ng CFD Imus na dahil palaban ako nung time na yon, ako lang yung LGBTQ na naninindigan. Ano pa lang ang live ko noon? 3 minutes. Actually, hindi siya live. Binibidyohan ko lang sarili ko that time. Yung time na yon, dahil maraming Katolikong kumakagat sa live ko noon, no? At talagang dinudumog, lalo na ng mga Protestant, dinudumog siya. Akala ng ibang mga CFD defenders, no? Nabida-bida ako na nagpapasikat ako, hindi nila alam, nag-e-explore pa lang ako. Nagbe-video ako ng 3 minutes kasi binabasa ko po yung comment ng mga Katoliko doon kasi nagsusulat ako. Sinusulat ko kung ano yung mga comment nila na, Matthew 16 verse 18. Sino tinutukoy dyan? Sinusulat ko yun. Kaya ganun ang way ko. Kumalat yung chismis, sinasabi nila bida-bida ako, pinagtulungan ako. Let's say sabihin natin na politika ako. Kasi tanggapin po natin, malakas ang politics sa mga organizations, na politika ako. Sa tingin nila, nakatulong sa akin yung ginawa nilang yan, na paglalabas ng memo, na bigla-bigla kang maglalabas, na hindi ko nga alam kung para saan yung memo na yan. Ginagamit ngayon sa akin ng SDA. Hindi naman ako pwedeng hindi magsalita. Hindi ko naman pwedeng titigan ko na lang yung mga SDA na ginaganyan ako na hindi ko ipapaliwanag ang sarili ko. Yung memo na yan,
yan ay yan ay sulat ng CFD Imus. Actually, hindi nga nakarating sa akin yan eh. Nalaman ko pa yan sa post, hindi pa formal. Hindi yan formal, hindi man lang ako piniem na Sanrio. Bibigyan ka ng sulat ng CFD Imus ha. Hindi, diretso ano yan? Diretso social media yan. Tapos dire-diretso yung pinasa sa mga iba't ibang chapters ng CFD, ganyan ang ginawa nila sa akin. Yan ang totoo. Dire-diretso yan. Hindi man lang ako piniem na Sanrio, magbababa ng memo sa iyo yung Archdiocese of Imus ha. Siguro makakaramdam pa ako kahit papaano ng konting respeto. Matutuwa pa ako kung gano'n. Kaya lang hindi, diretso yun, expose. Tapos pasa-pasa yan sa lahat ng chapters ng SCFD Nationals. Kaya lahat ng nakatanggap na CFD Nationals, kinukuyog ako. Kinukuyog ako. Yun po yung nasa likod niyan. Pero yung sulat na yan, hindi yan pagpapakita ng CFD Imus na ako ay binigyan ng memo kasi heretiko ako. Hindi. Kasi nung time po na yon, maraming mga Katolikong nagpa-follow na sa akin. Sa first account ko po yun na mass report ng INC. No, yung account ko na yon na punong-puno ng mga comments ng mga followers, mas mataas pa po yung followers doon kumpara sa Facebook ko ngayon. Pinabagsak ng INC yung Facebook ko na yon, kaya nawala lahat ng mga mahahalagang post ko doon. Yung nilalaman nun ng memo na yon para lang sabihin na hindi ako CFD Imus. Kasi po, tatandaan po natin mga kapanalig kong Katoliko, hindi basihan ng organisasyon para maging magaling na defender ng simbahan ka. You can defend the Catholic Church without organizations. Marami po akong kilalang mga Katolikong walang organizations pero magagaling. Kaya nga po yung mga nakakalaban ko na kahit hindi sila sikat, hindi ko minamaliit kasi magagaling sila kahit protestante. Hindi po nasusukat ang husay at talino ng isang debatista dahil lang sa matunog ang pangalan mo. Hindi po nasusukat ang husay at galing ng debatista dahil nasa sikat kang organisasyon. Hindi po nasusukat ang husay at galing ng isang debatista dahil lang sa marami kang followers. Marami po akong kilala na maraming followers pero mahina ulo. Masusukat po ang pagiging mahusay na defensor at debaters kung paano ka mag-isip. Kapag dating po sa pakikibaka sa simbahan, pagdating sa pagdedepensa sa aral at doktrina ng ating simbahan, tatanggalin nyo puso nyo dyan. Tututok lang kayo sa inilalatag ng kalaban mo. Hindi po tayo pwedeng maging soft pag gusto mong dumepensa. Dedepensa ka, babanggain ka, hindi ka pwedeng lalambot-lambot. No? Hindi pwedeng lalambot-lambot ka dahil nakakita ka ng duleng, kaaawaan mo. Titignan mo, aral. No? Titignan mo, aral, hindi dahil duleng. Naging defender ka pa kung titignan mo yung mata, duleng, tas maaawa ka. Nakakaawa ba ang isang taong binawasak ang simbahan mo? Hindi naman pagkatao tinitira mo dun yung aral. Matagal na naming alam na duling si Denman. Ano naman ang bago dun? Pero bilang isang defender ng simbahan, hindi ka pwedeng lalambot-lambot at kekembot-kembot lang dahil nakita mong duling. O tatawa ka na. Hindi. Kapag dating sa doktrina, walang duling-duling. San Nicolas! Saint Nicolas na nampal ng heretiko. Sinasabi hindi Diyos si Kristo. Sinampal yon. Ano ang mas malala? Yung ginawa ng santo na nanampal ng heretiko o yung mag-post ka lang dahil may duling? Mas malala si San Nicolas. Si San Agustin, nanunugod yan. Nanunugod si San Agustin ng mga heretiko. Sinusugod niya yan, binubungangaan niya yan. Namamahiya sila actually. Ang 12 apostles, si San Pedro, grabe magsalita yan. Hindi kaya nag-aaral mo na Lisa mga dlaw ng history. Alam mo ba ng mga early Christian bakit bineberdugo ng mga pagano? Alam mo ba ang mga sinaunang Kristiyano bakit pinupugutan ng ulo? Palaban. Walang awa sa maling aral yan. Lalo na si San Pablo, na dating berdugo ng mga Kristiyano. Imagine ninyo, naging ugali niya nung yan ay naging
naging Kristiyano. Matitindi ang sinaunang Kristiyano, hindi yan lalambot-lambot. Kapag dating sa aral, utak sa utak naglalaban dyan. Hindi ka pwedeng magpa-distract kasi duling. At mag-iisip ka na kaya pinost yan kasi nga duling siya para pagtawanan, ang babaw ng ganong reasoning. Hindi kahit kailan magre-reasoning ng ganon. Hindi kahit kailan magre-reasoning ng ganon ang isang magaling na debater at magaling na defender na ay ipopost ko to kasi duling, napakababang argumento nun. Pag ikaw ay sanay ng dumepensa sa simbahang Katolika, magpo-post ka dahil lang sa duling, napakababa. Pambatang latagan yon. Ang isang defender ng simbahang Katolika, ang ginigiba dyan yung pananaw ng mga protestante. Yun ang sinisira dyan. Yung paniniwala, hindi yung muka. Hindi kasalanan ng tao kung duling yan. Anong gagawin? Duling. O, pipicturan mo nakatalikod. At pangalawa, yung picture na yon galing yon sa Seventh-day Adventist. Hindi yon galing sa Katoliko. Kung ayaw ni Denmar na ma-expose yung kadulingan niya, wag siyang dumebate. Dahil ako, lahat ng panlalait ng protestante sa akin sa pagkatao ko mula ulo hanggang talampakan niyayakap ko. Kahit masakit sa akin. Pinasok ko pagdedebate. Hindi ako pwedeng masaktan. Hindi ako pwedeng makaramdam ng pang-iinsulto. Hindi ako pwedeng ma-offend. Bakit? Madidistract ako sa aral. Defender ako Lahat possible na ibato sa akin. Lahat pwede nilang i-edit ang mukha ko. Pwede nilang i-chop-chop ang mga videos ko. Pwede nila ako gawa ng kwento nang hindi ko nalalaman. Wala akong magagawa. Yun ang buhay ng isang defender ng simbahan. Kailangan kang magpa-persecute. Pumasok-pasok siya ng debate. Dahil sa duling, magkakaroon ako ng awa, kahit na sinasabi niya na ang simbahang Katoliko ay simbahan ng pagano. Aba, magiging walang saysay ang pagiging defender ko kung patataubin lang ako ng awa ko dahil duling si Denmar Santiago. Walang kwenta ang pagiging defender mo ng simbahang Katolika kung magpapaapekto ka kasi duling ang kalaban mo. Yun nga masakit Duling na nga hindi pa ginamitan ng utak. Hindi pwedeng ganyan, walang duling-duling sa akin. Saksi ang mga naging kaibigan ko kapag ako nagalit sinusugod ko. Isa sa dahilan kung bakit natanggal ako sa CF Lamp, sinugod ko yung mga Katolikong heretical na nagtuturo. Kahit na pinagsasabihan ako ng mga kaibigan ko, Sanrio, patawarin mo na, hindi. Heretiko ay heretiko. Tinutuwid yan. Defender ka. Hindi ka dapat magkakaroon ng emosyon pagdating sa mali. Itama mo. At kailangan maramdaman ng buong kalingkingan mo na alam niyang mali siya. Hindi pwede na sasabihin lang niya sa'yo na pasensya ka na, mali ako. Hindi ganon. Alamin mo kung sincere ba. Maraming beses na nagsorry sa akin si Denmar na nag-stand si Kristo, Kristiyano, tatlo ang ama ni Kristo, ang Holy Spirit, si Jose at saka ang ama. Maraming katuruan yan si Denmar. Pero, ganun pa man, kahit Katoliko pa siya noon, hindi ko yan pinalagpas. Maraming pagkakataon na pwede ko namang bigyan ng reasoning sa inyo sa mga pinagdaanan ko sa iba't ibang Catholic organizations, pero brutalan kong sinasabi sa inyo. Bakit? Yun kasi yung totoo. Ayokong tinatangkilik ako ng tao dahil lang sa nababaitan kayo sa akin. Ayokong tinatangkilik ako ng tao na ang ganda-ganda ng sinasabi ni Sanrio, pero hindi naman totoo. Di dun na ako. Sa kung ano yung totoo talaga. Tangkilikin man ako o hindi, at least malaya akong nasasabi yung gusto kong sabihin, ayan naman talaga yung totoo. Hindi po tayo pwedeng magpa-distract dahil sa kapansanan lang. Depensahan mo simbahan. Kahit may kapansanan pa yan, labanan mo. Lumalaban ng live debate, hindi niya alam ang consequences kapag debater ka. Ang lakas ng loob. Labanan ng mga kaparian, Denmar Santiago. Hahayaan ko, maaawa ako kasi duling. Hindi.
Kahit bulag pa yan, wala akong pakialam, lalabanan ko yan. Depender ako ng simbahan. Walang itsura sa akin, walang lalaki, walang babae. Walang pastor, walang mini-ministro. Kapag sinaling mo simbahan ko, maglalaban tayo hanggang dulo. Wala akong pakialam kung iba siya ko ng mga Katoliko na, Sanrio, wala kang awa, pinost mo yung mukha ni Denmar, alam mo namang duleng, so? Pero yung ginagawa niya sa simbahang Katolika, papalagpasin ko, ganon. Hindi ganon yon. Dahil duleng, kalimutan ko muna yung pagiging defender ko, kawawa naman. Pero yung ginagawa niya na pang-i-edit sa videos ko para gamiting panggiba sa simbahang Katolika, papalagpasin ko. Kasi may kapansanan. Kasi duleng. Di ganon. Kalimitan sa mga taong pabiktima, yan pa ang sisira sa'yo. Kalimitan sa inaakala mong mabait sa'yo, yan pa tatraidor sa'yo. May matinubang utak, ganyan. Nag-born again, nag-INC, nag-Katoliko, umalis sa Katoliko, nag-SDA ulit, saan siya ulit susunod? Ano ba yung ano niyan? Goal niya ni Denmar? Pera. Bakit? Siya na mismo umamin sa video niya. Okay lang na magmukha akong pera. Yun ba yun dapat? Maging mindset ng isang defender? To be honest, kagabi, isa sa kinikilala na humahawak ng Seventh-day Adventist si Kuya Rocky Tulog, kachat ko. Si Kuya Rocky Tulog, nagbi-video call kami yan. No, representative ng SDA yan, kilala yan. Humahawak yan ng EDM. Sabi sa akin, Sanrio, nag-usap kami ni Raymond Cada. Sino nakakilala kay Raymond Cada dito na SDA? Nag-usap sila. Na-open yung revealers, no? Kasi inaatake yata nila si Kuya Raymond Cada na SDA, yung kilalang nag-vlog na SDA. So inaatake. So nakipagkasundo sa akin ng SDA na atakihin namin yung INC. Kasi ayan naman talaga dapat yung ano ko yung focus ko sa INC. Yan talaga kasi sila yung pinakamarami sa Pilipinas kaya sa kanila ako nakakonsentrate. Nag-shift lang yung focus ko sa paglalatag ng presentation sa SDA dahil sa live ni Kuya Hamsky Ray. No? Dahil sa paglalatag ni Kuya Hamsky Ray na aksidenteng nakapasok sa GC ng mga SDA, ako yung topic. Sino ba naman ang matutuwa? 'Di ba? Pinag-uusapan ako ng mga SDA debater, sasabihin isa sa mga debater nila, may gusto ako, talaga ba? Hindi ako pwedeng magkagusto sa sulpot dahil turn off ako sa bobo. Una yan, ayoko ng bobo. Hindi ako nagkakakrush sa bobo. Di bali ng pangit, basta ang utak, ginto. Aanhin ko naman yung gwapong alagain. Sabi ni Denmar, humahawak ako ng GC, ang Ave Maristela, ang mga nandudun pa, mga elders. Mga may edad na yung mga nasa GC ko. Halos hindi na nga ako makatutok doon. Sa sobrang dami kong inaaral, sasabihan niya pagano GC ko. Unang-una, hindi ko sinasaling ang mga debater ng SDA. Balak ko na sanang sumuporta sa kanila. Madali lang naman pakiusapan yung mga kaibigan ko na may laban si ganito, may laban ng SDA sa INC. Support tayo. Ilatag natin ang stand din ng Catholic Church. Balak ko sanang sumuport Kaya lang, nagsabi ako doon kay Kuya Rocky Tulog na, paano tong mga SDA debater ninyo? Binobomba ako ng binobomba, inaatake ako ng inaatake, lalo na yung si Duleng na yan. No? Lalo na yung Duleng na yan. Sabi niya, wala akong magagawa, hindi ko hawak yung kanilang mga desisyon. Sabi ni Kuya Rocky Tulog, hindi naman pa pwedeng ganon. Magpo-focus ako sa SDA para labanan ng INC, tas binobomba ako ng SDA. Aba, sosyal. Hindi ako susuporta. Kasi ang lalabas niyan, ang suporta ko nasa SDA, tas SDA binobomba ko yung tatlong ulikba. Habang binobomba ko ng tatlong ilukba, tapos ang suporta ko nasa SDA, tas SDA binobomba ko. Ano yun? Parang lumalabas, inaangat ko SDA, binabagsak ko Katoliko. Hindi. May utak naman po ako. Hindi pa pwedeng ganon.
Kung gusto niyo ng laban, na laban ako. Kahit sino pa iharap niya sa akin, nalaban ako. Hindi ko pa pwedeng panoorin na susuporta ako sa SD tapos binobomba ako ng mga debater ninyo. Hindi pwedeng ganon. Patas ako lumaban. Ang INC, nilalabanan ko sila kasi ang mga INC palaban. Pero hindi naman ganyan ang utak ng mga INC na sasabihan ako na laban natin yung SDA tapos yung kapanalig nila binobomba ko. Hindi. Ang mga INC madali din kausap. Pero hindi naman pwede na manghihingi ng suporta sa akin laban sa INC tapos binobomba ko ng SDA. Nagkalat ang edit videos ko ni Denmar Bulag. Oh, nagkalat. Okay lang. Pagpasensyahan Sanrio, Duling, may kapansanan. Hindi po ganon. Uulitin ko, papakilala ko po sarili ko sa inyo. Wala akong pakialam sa kapansanan. Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao sa akin. Pinasok ko ang ganitong propesyon hindi para mamplis ng tao. Pinasok ko yung ganitong propesyon hindi para pasayahin ang mga Katoliko at pasikatin ang pangalan ko. Naging debater ako para sa simbahan. Yan lang ang dahilan ko. Kaya nga lagi ko sinasabi, wala akong pakialam kung sikat ako o hindi. Hindi ko tinitignan kung ilan ang viewers ko. Wala akong pakialam dyan, hindi ako mag-aartista. Naging defender ako at naging debater ako para sa simbahan lang. Hindi para pagkakitaan, hindi para manghingi ng pera sa inyo. Hindi. Wala akong hinihingian ng pera sa inyo. Hindi ko to pinagkakitaan, wala po akong sinasahod. Imagine niyo, wala na nga po ako sinasahod, oh. Hindi na nga po ako halos nakakapaghanap ng pagkakakitaan sa labas sa pag-aaral ko na nabigyan pa ako ng memo ng organizations. Pero hindi ko yan dinadaing. Ang pagiging defender ni Sanrio, kapag lumalaban ako, Katoliko man o hindi, nakapikit ang mata ko. Nakafocus ako doon sa kung paano nila ginigiba ang simbahang Katolika. Walang pwedeng gumiba sa simbahan. Handa kong iharang ang buong katawan ko sa mga balang ititira nila. Walang sino man ang pwedeng sumaling sa simbahang Katolika hanggat humihinga ko. Bulag ka, pipi ka, pilay ka, duling ka, banlag ka, basta't sinaling mo ang aral ng Katoliko, lalabanan kita aral sa aral. At matitikman mo ang pinakamapait na lasa sa buong buhay mo pag sinaling mo simbahan. Hindi ako natatakot mapahiya. Hindi ako natatakot mabuli. At wala po akong pakialam sa opinyon ng ibang tao. As long as ginagampanan ko ang pagiging defender ko ng simbahan at hindi heretical ang nilalatag kong presentations, wala po akong pakialam sa mga taong maramdamin dito. Like what I've said, iba ang pagiging mabait sa pagiging tanga. Kaya maraming Katoliko nagsusulpot eh. Maraming Katoliko nagiging protestante. Bakit? Pinakitaan lang ng pekeng kabaitan ng pastor. Banal na banal natin yan yun, naging sulpot. Ang pagiging mabait ng isang tao, inilulugar yan. Pero kapag dating sa aral at sinasaling ang simbahan mo, hindi mo kailangan pasukan ng kabaitan yan. Kinakailangan mong maging straightforward. Paano magigising kung ihehele mo? Sinasaktan ng simbahan mo, gagamutin mo pa sugat? Sige nga, winawasak ang simbahan mo, iduduyan mo pa? Kung anong patalim ang ginagamit nila laban sa simbahan mo, tindihan mo ang talim, gamit naman ang inaral mo. Hindi tayo pwedeng magpadaan sa awa-awa lang. Sa sobrang daming maawaing Katoliko, sulpot na ngayon. Hindi lahat ng mukhang nakakaawa ay tunay na nakakaawa. Hindi lahat ng mukhang kontrabida ay tunay na kontrabida. Hindi porket palaban at matapang hindi porket palaban at matapang ang humaharap doon sa sinasabi ninyong biktima dahil duling si Denmar Santiago, ibig sabihin siya yung nasa tama.
Aral po ang pinag-uusapan dito, hindi po tayo pwedeng magpabebe. Aral po ang pinag-uusapan dito, hindi tayo pwedeng maging mahina-hina, magpakyut-pakyut ka. Kung gusto ninyong maubos ang sulpot sa Pilipinas, lagyan nyo ng tapang. Ganon talaga. May masasabi at masasabi ang mga tao. Pero lakad lang, sulong lang. Hanggat hindi ka heretiko, hanggat ang mga presentations mo ay katuruan ng simbahan, kahit ano pang itsura niyan, pag sinasaling ang simbahan nyo, labanan nyo. Yan ang tunay na depensor ng simbahan. Kaya maraming tinugutan, kahit hari ka pa, wala akong pakialam sa'yo, lalabanan kita. Ganyan ang mga sinaunang depensor ng simbahang Katoliko. Kaya nga pinugutan eh. Kahit na ikaw pa ang pinakamakapangyarihang pagano sa panahon na yon, pag mali ang aral mo, lalabanan kita. Buhay man ang maging kapalit. Ganon ka-basic. Kahit duling ka pa, hindi ako madadaan sa kapansanan mo. Dahil unang-una, tignan mo at pag-aralan mo ang mga pinaglalatag mo sa simbahang Katolika. Hindi porket duling ka, palalagpasin kita. Wala akong pakialam sa pagiging duling mo, hindi ko yan kasalanan. Pero ang kasalanan mo sa akin ay ang siraan mo ang simbahan ko. Doon tayo maglalaban. Hindi ko kailangan pagtawanan niyang mata mo na duling ka dahil kapansanan yan. Pero kinakailangan kitang harapin kahit duling ka dahil simbahan ko na ang sinisira mo. Kaya sa akin, walang duling-duling. Anong kapakapansanan? Kapakapansanan tapos sulpot? Tas dahil may kapansanan, maawa ka, hayaan mo siyang sirain yung simbahan mo? Hindi. Hindi ganon. Wag tayong maging malambot, mga kapanalig. Maraming Katolikong ganyan. Naiintindihan ko na ang mga Katoliko, ang nature ng ugali, lalo na't mga kababaihan, mababa ang loob. Totoo yon. Maraming mga Katoliko, lalo na mga babae, mabababa ang loob niyan. Kaya nga cheerful giver ang ang mga kaanib ng simbahan eh. Makakita lang ng nagugutom, magbibigay agad. Pero tatandaan po natin, ipakita natin yung pagkakawang gawa, yes, sa mga taong nagugutom, sa mga taong walang damit, sa mga taong walang matirahan. Pero kapag dating sa aral, no, at pag-aral na ang pinag-uusapan natin, lagi nyo po itong tatandaan, huwag nyo titignan ng kalaban ninyo yung aral tayo. Huwag nyo titignan kung bulag yan, kung pila yan, kung duling yan. Doon tayo sa aral. Huwag nyo nga hayaan na sinasaktan nila ang simbahan natin. Yan lang ang pinakamatibay at konkretong sasabihin ko sa inyo. Huwag na huwag kayong papayag na sinasaktan ang simbahan nyo. Kahit ano pa ang posisyon niyan sa buhay niya, huwag kayong papayag na sinasaktan ang simbahan nyo. At pagdating sa usaping simbahan, sasaklaw dyan, sasaktan ng kapanalig mo, sasaktan ng mga kaparian, sasaktan ng katuruan, lahat ng sumasaklaw sa simbahang Katolika, tatanggalin nyo ang pagkakaibigan dyan. Pag ang kaibigan mo protestante at yung kaibigan mo ginigiba ang simbahan mo, tanggalin mo yung pagiging magkaibigan ninyo, tumutok ka sa aral, labanan mo. Tayong mga Katoliko ay hindi dapat pumapayag na sinasaktan ng ating simbahan. Dapat tayo pa mismo ang nangungunang depensahan ng simbahan. Kaya wala akong pakialam kung duling yan si Denmar. Wala akong pakialam kung pinost ko yung picture niya at duling yung mata niya, duling naman talaga yan. Pero hindi ko siya pwedeng hayaan na nilalapastangan niya yung simbahang Katolika sa social media. Ilang beses ko nang hinamon yan ng live debate. Hindi ako naaawa sa mga taong barubal sa simbahang Katolika. Patas akong lumalaban. Inedit nila yung videos ko para pasikatin yung page ng Seventh-day Adventist. Anong masama kung i-post ko yung picture niya para ipakita naman yung heretical stand niya? May mali ba doon? Wala.
Huwag tayo masyadong ma-emote. Huwag tayo masyadong madrama. Kung gusto mong magaling na depensor ng simbahan, tanggalin mo kadramahan mo sa katawan. Yan ang ahad lang sa inyo para matuto kayo. Konting kibot, aray. Konting pitek, ang sakit. May naawa ka lang, ang sama naman nito, hindi na naawa. Hindi ganon. Tatanggalin nyo yung drama na yan. Yan ang magiging hadlang sa inyo sa pag-aaral. Kung kayo ay willing na depensahan ng simbahang Katolika, lagi nyo lang isasaksak sa utak ninyo, aral lang. Pikit mo, mata mo, labanan mo. Lunukin mo yung emosyon mo. Hindi, kahit na nagkakaramdam ako ng awa, kailangan kong labanan, nasasaktan ng simbahan ko. Maaawa ka sa taong sinasaktan ng simbahan mo? Anong nakakaawa doon? Kaya nga tayo lumalaban kasi naaawa tayo sa kanila eh. Di ba? Bakit ba tayo nagde-defend ng simbahan? Bakit ba natin ipinapaliwanag ang doctrines and teachings of the Catholic Church? Kasi naaawa tayo. Para mahimasmasan at maliwanagan. At mapakanta ng baby kalma. Kalma, di ba? Yun ang awa. Kung naaawa ka, labanan mo yung mali para maging tama. Yun ang tunay na may awa. Hindi kinaaawaan ang taong nag-e-enjoy sa mali. Bakit ka maawa sa nag-e-enjoy sa mali? Hindi awa yon, pagtotolerate yon. Iba yon. Iba yung pagtotolerate, tinotolerate mo. Kung ikaw naaawa, labanan mo, ibalik mo sa tama. Hindi yung panonoorin mo dahil duling maaawa ka. Bakit? Kasi duling. Pero nag-e-enjoy siya sa pagiging sulpot niya. Mali yun. Naaawa ka, di ba? Naaawa tayo. Labanan nyo. Hanggang sa magising. Baka sakaling magpantay ang mata ni Denmar sa katotohanan. Ganun po yung may awa. Hindi po tayo dapat maawa sa mga doktrina at aral ng mga sulpot. Ginigising yan. Paano mo gigisingin? Bibibihin mo? Ito-tolerate mo kasi duling? Hehelehin? Hindi. Girahin nyo. Gibain nyo. Bungangaan nyo. Ang salita ng Diyos ay parang isang tabak na magkabaylaan ang talim. At ang lahat ng makakarinig ng salita ng Diyos na salungat sa kanilang mga doktrina ay masasaktan at masasaktan talaga. Kapag nasasaktan ng isang tao sa inilalatag ng isang Katoliko, yun ay pagpapakita na nasa mali kang opinyon, nasa mali kang pananaw. Kaya bago tayo magsalita o magbigay ng isang reaksyon, pag-aralan muna natin bakit nga ba ganito. Katulad ng sinabi nabasa ko na isang CFD dun sa nag-post ako, sabi niya, kaya ako sa Sanrio kinabahan agad ako eh. Sabi niya, nag-isip din ako, sabi niya, bakit kayo nag-post si Sanrio ng picture na to? Pero alam ko may istorya sa likod neto. Ganon. Bago tayo magbigay ng isang opinyon, ng isang conclusion, alamin muna natin dun mismo sa tao, bakit ganyan yung post mo? Anong meron? Kasi kapag nagpabara-bara ka at nagbigay ka kaagad ng husga na hindi mo inaral at sumambulat ang katotohanan sa likod nun, mapapahiya ka. Kailangan matuto rin tayong mag-play safe. Minsan kasi, nagiging mali para sa mata natin ang stand ng ibang tao dahil nakahaluan ng emosyon. Diyan natatalo ang ibang mga debater. Nagiging mali sa tingin nila yung isang stand kasi hinahaluan ng emosyon pero hindi sila nagtanong kung bakit. Diba? Kagaya ni John Real JB Bontuyan. Basa ko lahat ng comment mo doon. Diba? Hindi ka pwedeng magbigay ng isang konklusyon dahil sa may nakita ka lang na ganun at sa tingin mo yun na agad yung dahilan. Yun na agad yung purpose. Diyos ko naman. Ang dami ko na kinalabang sulpot.
Ang tagal na, 2021, 2024, hanggang ngayon, dumedebate pa rin ako. Hindi ganon kababaw si Sanrio para lumaban sa isang pipitsuging depensor na si Denmar Santiago, tapos ang gagamitin ko lang dahil duleng. Hindi ako ganon kababaw. Lumalaban ako ng on the spot live debate. Ilang beses na rin akong lumaban ng ambush debate. Bakit ako gagamit ng picture? Kung kaya ko naman tapatan niya ng harap-harapan. Hindi ko kinakailangan na gamitin yung picture ni Denmar para pahiyain sa tao. Matagal na siyang napapahiya. Simula nung bumalik siya ng SDA. Hindi tayo pwedeng dahil lang duling siya, nakita niyo picture duling-duling. Ang goal agad ni Sanrio, maba siya dahil duling? Mali. Hindi ba siya duling noon? Nagkalat ang mga picture niyan? Babasahin nyo lagi yung captions. Ano ba ibig sabihin dito ni Sanrio? Masyado nyo binibibi mga protestante kaya lalong lumalaki ulo. Yung mga sulpot hindi binibibi yan. Nilalabanan yan. Nilalatigo yan. Aral sa aral. Hindi kayo pwedeng maglagay ng emosyon kapag aral ang pinag-uusapan. Kahit bulag pa yan. Kahit ika pa maglakad yan, labanan mo pag-aral, sinasaktan simbahan mo, panonoorin mo. Pinag-e-edit nila yung video ko, presentations ko patungkol sa SDA. Nagkalat dyan sa social media. Pasimuno si Duleng. Ayun, okay yun. Hindi yun foul, kasi hindi ako Duleng. Pero yung Duleng, dahil nagpusa ko ng picture, bisik siya naman talaga, at yung captions ko, yung laban niya sa debate kay Kuya Jando, offensive yon. Nakaka-offend yon. Pero yung pag-edit ng picture ko, ginigiba nila simbahan gamit ang videos ko, hindi nakaka-offend. Hindi tinotolerate ang sulpot. Ha? Sinabihan na nga ako ng ibang mga ng mga CFD, Sanrio, baka pwedeng magpahinga ka naman. Naawa na kami sa'yo, hindi ka na natutulog. Total, magmamahal na araw. Sabi ko, hindi. Kahit mahal na araw, lalaban tayo. Yun ang dedikasyon. Alam mong kalaban ng pananampalataya mo, bibibihin mo? Kasabihan yung Katoliko, malaking sulpot, Denmar Santiago na duleng, bibibihin mo? Maaawa ka dahil duleng? Pero hindi ka naawa sa simbahan mo? Pinagsasabi niya kay Kuya Jando? Hindi ganun yun. Tanggalin nyo yung pagiging emotional ninyo kapag nagpe-presentation kayo. Hindi inahaluan ng kadramahan ng pagdedepensa. Hindi yan mala Mother Teresa. Iba si Mother Teresa, hindi yan debater. Iba ang ugali ng debater. Iba-iba ugali ng Katoliko. Kung ikaw gusto mo maglingkod sa tao, at sinasabi mo, puro tayo love, humbleness, o magmaala Mother Teresa ka, magkawang-gawa ka, hindi ganon ang debater. Hindi ganon ang defender. Ang mga sinaunang Kristiyanong depensor ng simbahang Katolika handang magpapugot ng ulo para lumaban. Lalaban ka. Meron bang lumalaban meron bang sundalo na lumalaban sa kalaban na nakita duleng? Ay, wag natin patayin, duleng. Papatayin ka na nung duleng? Tititigan mo lang kasi naawa ka? O ano mangyayari sa'yo sa awa mo sa duleng? Edi ikaw namatay. Huwag kayong magpapagoyo sa nakikita ng mata. Dahil minsan, yung mga yan, taktika yan ni Satanas para kunin ang kahinaan ng tao at mamayagpag ang mga maling aral. Kung sundalo ka, nakikipaggerahan ka, nakikipagbakbakan ka, kung ikaw ay Katolikong sundalo, doon kalaban ng mga sundalong sulpot, nakita mo si Denmar Santiago, duleng, ano sasabihin mo? Ay, nakakaawa, wag nating barilin. Kasi dulingin, sayang. Paano niya? Kung ikaw binarin ni duleng, edi ikaw namatay. Sino ngayon na may kasalanan doon? Ikaw, bakit di mo ginamitan ng utak? Ano ginamit mo? Emosyon. Kaya nga ang utak, ang pinakamataas na bahagi ng katawan, bakit ikaw ang magkokontrol ng emosyon mo? Ikaw ang magmamaniubra kung tama ba yung nararamdaman mo sa nakikita mo. Hindi kahit kailang kinakaawaan yung mga taong sinisira ang simbahang Katolika. Ano nakakaawa doon? Sinasaktan ng simbahan mo, nakakaawa? Gumising na nga kayo?
Tala kayo ng tala, comment kayo ng comment doon. Kawawa naman si Denmar. Ang goal lang ni Sanrio kasi para laitin si Denmar. Bakit yun naman magiging goal na laitin si Denmar dahil sa Duleng? E di sana noon ko pag ginawa dahil matagal ko nang kakilala yan. Ang dami kong picture yan. Oh, sana noon pa. At hindi ko galing manlait ng itsura. Dahil kayang-kaya kong gumiba ng aral. Hindi ako ganun kapipitsugin. Never ako nag-edit ng mukha ng tao. Original niyang picture yon, galing yun sa SDA. Oh, kasalanan ko ba kung kumalat yung picture na yon galing sa SDA? Hindi yan tinotolerate, hindi yan binibaby, nilalabanan yan. Kaya tigil-tigilan nyo ako sa mga kaartihan ninyo, mga ibang Katoliko dito, na kawawa naman, sulpot, kawawa. Nasaan ang simpatsya, Sanrio? Wala kang pag-ibig sa puso. Pag-ibig sa puso? Binawasak simbahan mo, pag-ibig sa puso? O ano, sige, welcome kayo. Sige, siraan nyo pa yung simbahan. May pag-ibig ako at pagmamahal sa puso ko. Sige, laitin nyo simbahan. Wasakin ninyo. May pag-ibig ako sa puso. Ay, naawa ko. Duling eh. Si Denmar, duling. Kawawa naman si Denmar. Sige, Denmar, wasakin mo mga pari ng simbahan. May pag-ibig ako sa puso. Ayaw ni Lord to. Sige, wasakin mo doktrina ng simbahan namin. Ganon? Babase at magiging malambot kayo dahil lang sa Duleng? Ano ang sabi? Makikita ang pananampalataya sa pamamagitan ng gawa. Hindi sinabi ang pananampalataya ay makikita sa pamamagitan ng nakikita. Diba? Kung may pananampalataya ka, gumawa ka. Ikilos mo. Hindi yung tititigan mo, ay Duleng, nakakaawa. O sige, Denmar, sige, sulpot ang Katoliko, laitin mo. Sige, panonoorin na kita, kawawa ka naman kasi Duling ka. Ganon? Mahal mo ang simbahan mo, dumepensa ka, salagin mo. Mahirap, masakit, oo. Pero salagin mo, tiisin mo, mahal mo eh. Walang awa-awa sa mga taong bumeberdugo ng simbahan. Berdugo sila? Tapatan nila ako. Mata sa mata, ngipin sa ngipin, aral sa aral. Kakaawaan ko dahil Duleng. Tapos kung makapanghusga sa mga pare, sa simbahang Katolika, sa mga Catholic faith defenders, ganon-ganon na lang. At dahil Duleng, sige Denmar, free will, laitin mo. Kasi Duleng ka eh, kawawa ka naman. Nilalait simbahan mo, pumapalakpak ka pa. Ginagamit na yung mga presentations mo, pinag-edit ng mga abnormal na yan. Papalakpakan mo pa, sige, naiintindihan kita kasi may kapansanan ka, tuloy mo lang. Buksan ng gate, papasukin sila, palakpakan natin, ganon? Hindi. Pag sinakta ng simbahan mo, paglaban mo, defender. Defend the Catholic Church. Wala kang kwentang Katoliko kung hindi mo pinagtatanggol ang simbahan mo. Hindi nadadaan sa awa-awa ng nakikita ng matang pagiging defensor. Dahil lang sa Duleng? Kasalanan ko ba kung Duleng siya? Dahil lang Duleng siya doon sa picture? Kasalanan ko ba kung Duleng siya sa picture? Parang kasalanan ko. Anong gusto nyo? I-edit ko yung mata? Pagpantayin ko? Ganun naman talaga yung nasa picture? Ako mag-a-adjust? So kung ang gumigiba sa simbahan, walang kamay, pinost ko, walang kamay, so kasalanan ko kasi wala siyang kamay, ano gagawin ko? Tanggalin ko kamay ko, dikit ko sa kamay niya? Hindi pa pwedeng ganon. Hindi ako nadadaan sa kapansanan. Nilalait simbahan mo? Kapakapansanan, walang kapakapansanan kay Sanrio, walang pakialam sa kanya kung Duleng siya o banlag siya. Kahit bulag pa yan, hindi ko yan palalagpasin. Yun ang tunay na defender. Tanggalin niya kaartehan na yan. Yung awa-awa effect na yan, kaplastikan yan. Kung tunay kang Katoliko, pag sinaling ang simbahan mo, labanan mo, walang awa-awa sa aral. Nung maawa ka, maawa ka. Sa mga Katolikong winawalang yan nila, yun ang awa.
Maawa ka sa simbahan, sa mga kaparian na nag-aral ng halos 12 taon, makapagmisa lang. Tapos, wawalang yain nila. Yun, maawa ka doon. Sa mga paring pinapatay, yun, maawa ka doon, katulad ni Father Nilo. Yun ang awa. Maawa ka sa mga Catholic faith defenders, nasa org man o wala, na nakakatikim ng mura, lait. Yun. Doon mo ilagay ang awa mo. At lalong ilagay mo ang awa mo sa mga protestante na ibalik mo sa simbahan. Pero hindi mo maibabalik yan kung bebabyhin mo. Labanan mo. Saktan mo sa aral. Pag inaantok ka ba, kinakailangan electric pan, lagyan ka pa ng electric pan, di ba? Hindi. Pag inaantok ka, dapat hanggat maaari, pasuin mo para magising. Pinapaso yang mga yan para magising. Matitindi na sulpot ngayon. Dahil malalakas na ang bigayan ng pera ngayon. Ang umiiral na sekta sa Pilipinas, pera-pera na lang. Yan ang kalaban natin ngayon, pera, hindi na aral. Diba? Malinaw naman sa video ni Denmar? Oh. Di bali nang magmukha siyang pera kesa naman sa na walang pera. Oh, di nag-SDA siya dahil sa pera. Pera-pera na ngayon. Kaya hindi na tayo dapat nagpapakyut pa na cherry picking, na lahat ng ating sasabihin dapat matatamis. Hindi. Paitan mo nang maramdaman niya yung lasa ng gamot. Ganon talaga. Pag ginagamot, masakit. Ganon naman ang sugat, di ba? Kapag ginagamot sa umpisa ang sugat, masakit. Magre-react talaga. Pero pakunti-kunti maghihilom. Dahil tinatanggap niya na yung gamot. Ipalunok nyo yung gamot. Kung kaya nyong isunganga sa kanila, sungal-ngalin nyo ng gamot. Hindi yan binibaby. Ha? Pinapaso yan. Pasuin nyo. Don't be nice sa mga wrong doctrines. Huwag kayong maging mabait sa pekeng aral. Maging sadista kayo sa pekeng aral. Hindi kayo pwedeng magpa-cute pag magdedepensa ka ng simbahan. Tindihan nyo yung mararamdaman ng buto at ng kalingkingan nila. Na kapag kayo dumepensa ng simbahan, dyan sa mga sulpot na yan, siguraduhin ninyo maging ang tumbong nila, damang-dama ang mga presentations nyo. Kaya hindi tayo pwedeng magsabi, nakawawa naman si Denmar kasi duling. Hindi ko kasalanan yon kung duling siya. Hindi ko kasalanan yon. Pero may kasalanan siya sa akin. Ang siraan niya ang simbahan na kinaaaniban ko. Depende ako niyan, dyan siya nagkamali. Kaya walang pakialam kung duling siya. Ngayon, kung ayaw niyang malait, ayaw niya papagsalitaan na duling siya, huwag niyang lalaitin ang simbahang Katolika. Dahil deserve niya lahat ng sinasabi ko sa kanya. At lahat ng sinasabi ko sa kanya, totoo naman. Duling naman siya talaga, di ba? May masama ba doon? Pinagtawanan ko ba? Hindi. Dinescribe ko lang siya. Si Denmar ay isang duling. Totoo naman. O, nilait ko ba? Hindi. O. Pero, hindi yan pwedeng maging excuse para hindi ko siya gibain. Wag po nating panonoorin yung mga ganyan. Tinatanga-tanga ka na nag-e-enjoy ka pa. Diba? Kung Katoliko yan, duling, tapos magaling na defensor, papalakpakan natin yan, alam nyo yan. Kung Katoliko siya at duling, at walang alam sa aral ng simbahan, hindi natin yan huhusgahan kasi alam nating kapansanan. Kung sulpot si Denmar, duling, pero hindi nilalait ang simbahan, tikom ang bibig ng mga Katoliko. Bakit ba siya nahuhusgahan?
sa ginagawa niya sa simbahan. Anong gusto nyo? Gandahan ko yung frame niya? Ano, pagandahin ko? Yung captions? Sinisira niya punto por punto? Gagandahan ko yung captions niya? Ano? Bigyan natin ng bonggang enthronement? Yung tao na sumisira sa mga kaparian ng simbahan? Hindi. Kung naaawa kayo sa mga taong tinatanga-tanga kayo, pes ako hindi. Subukan mo akong tangahin, lalabanan kita. Sasabit kita sa poste. Subukan mo akong tanga-tangahin. Hindi mo mabibilog ang ulo ko. Basta't sinasaling mo ang simbahan, walang awa-awa sa akin pagdating sa aral. Ganun lang ka-basic yun. At hindi mananahimik ang mga Katolikong depensor ng simbahan sa kanila. Balak pa nila akong gamitin? Gagawin nila akong content para makilala daw yung page nila. Tignan natin. May mga Katoliko na po akong nakausap kagabi, sila po yung nag-reach out sa akin. Hindi sila ito tolerate. Hindi iniisip kasi nila laro-laro lang ang magdedebate, laro-laro. Kasi masarap sa pakiramdam pinanonood ka, hindi ganoon 'yon. Ang pakikipagdebate ay isang propesyon na dapat mong seryosohin at dapat kang maging maingat. Hindi yan dahil natalo ka ng isang Katoliko para makabawi ka, lalaban ka ulit. Hindi yan laro. Hindi yan pagalingan. Ang pakikipagdebate, nakakonsentrate ka dyan sa nanonood, hindi dun sa kalaban mo. Dahil ang magdidesisyon sa laban nyo kung sino ang nanalo, yung mga nanonood. Hindi yan parang ginagawa nila Denmark na tatawa-tawa sa debate. Habang nagpe-presentations na ginagawang laro-laro, hindi yan laro. Yan ay seryosong propesyon. Kapag ang isang defender ng sekta o ng isang simbahan ay natalo, malaki ang magiging epekto niyan dun sa iglesyang kinaaaniban nila. Kaya yung pagkatalo ni Denmark, hindi yan ipinagsasawalang bahala ng SDA dapat. Dahil magkakaroon yan ng malaking impact sa mga kaanib nila kasi kakalat yung video na yan. Kaya nga dapat nagiging maingat siya sa pagsasalita pagdating sa usaping relihiyon. Hindi siya dapat nagsasalita na okay lang na mukhang pera. Kasi, kumahalili siya sa SDA Hindi siya pwedeng maglatag ng presentations dahil lang sa own opinion niya, dahil kapag pumalpak ang isang debatista, madadamay mismo pati ang iglesia. Kaya ang mga Katoliko, maingat sa pakikipaglaban sa debate. Kasi isang kapalpakan lang na magawa ng isang Katoliko, mag-i-impact yan sa lahat ng mga depensor ng simbahan. Gagamitin yan bilang standard references ka. Pero kapag pinanood mo naman yung ginagawa ng mga sulpot at tinolerate mo at hinayaan mong ginaganyan nila ang simbahan mo dahil sa nakikita mo na siya ay duling, para mo na rin sinabing, sige, mang-akay ka, dalin mo dyan sa sekta mo. Gawin mong SDA. Nilalabanan po yan. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Pagdating sa aral, hindi ka pwedeng maging mabait. Yan lang po ang mapapayo ko sa inyo, mga kapwa ko Katoliko. Hindi tayo pwedeng maging mapagbigay, hindi tayo pwedeng maging maunawain sa maling aral. Kasi kung gagamitan ninyo ng awa yung mga nangangaral ng maling aral, baka isang araw pati kayo maakay. Nililipol nga yung mga maling aral eh. Paano mo lilipulin kung bibigyan mo ng awa? Maging berdugo kayo sa mga maling aral. Yung mga maling aral nilang patayin nyo. Hindi po yan nilalagyan ng emosyon. Kailangan matibay ang sikmura mo dyan, matibay ang kalooban mo. Yung utak mo, dapat nakaano yan. Tawag neto, nakaprogram na. Kasi makakapalang mukha ng mga sulpot ngayon. Hindi na yan tatablan ng pabebe
Way? Pabebe ways? Hindi. Sinusugod yan. Tinatalakan yan. Binubungangaan yan. No? Binubungangaan yan. At uulitin ko po, hindi ko po binubuli si Denmar Santiago dahil lang sa picture na yon. Hindi ko po kasalanan kung duling siya. At yung picture na pinost ko ay galing po yan sa Seventh-day Adventist. Katabi niya pa yung Moises Tanueco. Ang nakalaban niya nun, Katoliko din. Hindi ako kahit kailan nang bubuli sa mga post ko pagdating sa itsura. Kaya kong lumaban ng aral sa aral. Bakit ko naman ibubuli ang isang tao na hindi naman ako kayang labanan ng live debate? Diba? Bakit pa ako gagamit ng picture niya kung pwede ko naman i-broadcast at doon ko siya bulihin na hinamon kita Denmar Santiago maraming beses, live debate tayo through church, bakit natatakot ka? Pwede yun ang gawin kong way. Hindi po ako pambata gumalaw. At lalong hindi po ako isip bata pagdating sa doktrina ng simbahan. Dahil noon pa lang, nung ako ay bago-bago pa lang sa simbahan, isa na yan sa tinanggap ko sa sarili ko. Kailangan mawalan ako ng emosyon kapag dating sa katuruan ng simbahan. Hindi ako dapat nagpapadistract. Kasi kung yung mga bagay na yan, simpleng bagay, magpapa-apekto ako, baka hindi ko po mailatag sa inyo ng buo kung ano ang turo ng simbahan. Kaya sa nagsasabi na yung post na picture kay Denmar Santiago is bullying, tignan nyo po yung captions. Kung ano po yung captions. Hindi po ako nang bubuli. At hindi ko din po kasalanan kung duling siya. And last but not the least, sa mga nagsasabi na baka pagtawalan daw siya ng mga tao, ng mga Katoliko, kasi duling siya, hindi po ganon kababaw ang mga defender ng Catholic Church. Ang pinagtatawanan ng mga Katoliko ay yung presentations, hindi po yung itsura. No? Kaya wag niyong masyadong babaan ang pagtingin kung paano titignan ng bawat Katoliko yung post ng mga defenders ng Catholic Church. Hindi porket ganon yung opinion mo, opinion na yun ang lahat. Matuto tayong magmasid, matuto tayong pag-aralan kung yung mga point of views and observations ba natin na nakikita sa kapaligiran natin ay tama at angkop doon sa idea nung gumawa. No? Nung gumawa. As long as hindi ka nagbibigay ng panlalait sa personalidad ng isang tao at ang tanging goal mo lang naman is ipakilala siya sa mga Katoliko na ito, heretiko to, ito yung stand niya, walang problema doon. Wala pong problema doon. At wag din natin isipin na dahil duling si Denmar nakakaawa na. Hindi. Hindi po nakakaawa ang isang duling na sinasaktan ang simbahang Katolika. Yung mga ganyan, tinuturuan ng leksyon yan. Tinatapatan. Kaya nga namimihase. Kasi lagi nyong tinitignan kasi duling. Sa akin po, pasintabi sa inyo, walang duling-duling sa akin. Hindi ko po yan titigilan. Magpasalamat siya na taon lang Ash Wednesday ngayon. Kailangan kong mag-review ng history ng Ash Wednesday stand ng Catholic Church at ng history ng Valentine's Day. Kaya hindi ako makakapag-concentrate sa kanya. Pero hindi ibig sabihin nun makakatligtas siya sa akin. Hindi ako papayag. Yung mga ganyan na influencer na sulpot na maaaring makapanlason pa ng mga tao, ginigiba po yan. Kaya sana sa mga Katoliko dito, no, na mga written debaters, gibain nyo po. Magkakalat po at maghahasik ng lagim yan. Maiintindihan din ng SDA Church kung ano ang magiging negatibong epekto sa kanila ni Denmar Santiago. Actually, kaming mga defender ng simbahan na lumalaban ng live debate, nabunutan kami ng tinik. Malaki ang kaginhawaan nung nag-SDA yan si Denmar. Dahil siya talaga ang pinoproblema naming mga defender na nagla-live debate.
Problema po namin yan dahil ang dami niyang turong mali-mali na hindi namin alam kung paano namin dedepensahan sa mga protestante. Pumasok yan sa iba't ibang organizations, pinag-aaway-away yung mga Katoliko habang siya tuwang-tuwa. Tignan nyo, ang daming bashers natutuwa pa, masayang-masaya pa, may normal bang ganon? Maiintindihan nila yung epekto, yung maiintindihan nila na isang malaking kamalasan na tinanggap nila yan. Si Denmar? Yes. Dahil isang araw naniniwala ko sila din mag-aaway-away. Lahat po ng pinasukang grupo niyan na organization sa Simbahang Katolika lagi nagkaroon ng gulo. Nagkakaroon lagi ng away. Kaya ako naniniwala ako, gigising ako isang araw, mag-INC naman yan. Iikot-ikot lang yan. Kung saan niya gustong, kung ano lang ang trip niyang pasukan, papasukan niya. Akala nila naka-jackpot sila kay Denmar Santiago. No. Ilan po ang mga naging live debate niya sa Debaters Convention ang pinabura. Marami po yan naging stand sa live debate sa Debaters Convention ang pinabura. Tatlo tatay ni Kristo. Lumaban yan sa Protestant, tatlo tatay ni Kristo, tapos Katoliko siya. Tapos lumaban kay Kuya Jando ngayon, SDA. Anong sabi niya? Si Kristo nagtatag ng iglesia, lumang tipan. Tama ba yun? Di ba? Kaya malaking kaginhawaan sa atin na nag-SDA yan. At hindi siya kawalan. Hindi siya kawalan. Hindi naman siya nagbigay ng kaginhawaan sa simbahan eh. Ang binigay niya sa simbahan, puro kahihiyan. Ang binigay niya sa simbahan, puro sakit ng ulo. Naging problema po talaga yan ng mga Catholic Faith Defenders, yes. Pumasok yan ng CFD Cebu, bumagsak. Hindi nagpatuloy, bakit? Mas marunong pa sa katuruan ng simbahan. Pumasok ng CFD Cebu, nagkagulo-gulo ang CFD Cebu, kagagawan niya. Kaya, it's our pleasure. No? At masaya ko, doon na lang siya sa SDA manggulo. At naniniwala ako, magbibilang lang tayo ng ilang buwan, maniwala po kayo sa akin, kaaway niya na yung mga kasama niya. At saksi ang mga Katoliko na nakasama ni Denmar Santiago. Dahil ang isang tao na sincere na depensahan ng simbahan, ang isang tao na mahal ang kanyang talagang ginagawa, hindi ka po magsasalita na nasasabihin mo mas okay na mukha kong pera kesa sa walang pera. Hindi po kahit kailan nilalaki pa ng material na bagay ang ginagawa mo para sa simbahan. Dahil kung talagang mahal mo ang simbahan, kahit wala kang tinatanggap, puso ang paiiralin mo dyan. At dahil mahal na mahal mo ang simbahan, gagamitin mo ang utak mo paano mo po protektahan yan. May napapala ka man o wala. Dahil si Kristo, ibinigay ang kaligtasan sa ating mga tao ng walang material na kapalit. Walang bayad yan. Binibigyan tayo, binigay sa atin ni Kristo ang salvation nang hindi tayo hinihingian ng kapalit. Sana ganun ang mentalidad natin. Kahit na tayo ay dumating sa mga bagay na alanganin, kahit na tayo ay dumating sa mga bagay na meron tayong masasagasaan, as long as alam mo na tama ang pinaglalaban mo, ipagpatuloy mo. Wala po sa dami ng tao ang katotohanan. Hanggat kaya mong ipaliwanag ang depensa mo, kahit 1,000 pa yan o 1,000,000 at nag-iisa ka, magigiba at magigibayan. Dahil kung tunay kang naglilingkod sa simbahan at kung tunay kang defender ng simbahan, dapat ikaw alam mo sa sarili mo kung paano mo paninindigan ang mga presentations mo. Whether makasakit man ito sa mga kaibigan mo, whether na ito man ang maging mitya para pag-usapan ka ng maraming tao, hanggat kaya mong panindigan ang alam mong tama at sa ikabubuti ng lahat, manindigan ka. Dahil at the end of the road, yang mga pains, yan mga struggles, yan mga challenges, yan ang magbibigay sa'yo ng inspirasyon at aanihin mo yan sa huli. Na dumating ka man sa pagkakataong maulit
na nasa struggles ka, hindi mo na siya iindahin. Dahil alam mo na kung paano mo bibigyan ng solusyon dahil napagdaanan mo na. Kaya hindi po tayo dapat naaawa sa mga nagpe-presentations ng maling aral. And last but not the least, huwag nyo po akong ikinukumpara kay Father Darwin Gitgano. Hindi ko po deserve na ikumpara nyo ko sa parit. Ikalawa, iba si Father Darwin Gitgano sa paraan kung paano siya dedepensa sa simbahan, iba ko. Hindi ko kasalanan kung hindi ako soft-spoken. Hindi ko kasalanan kung hindi ako kasing amo ng muka ni Father Darwin Gitgano. Ito ang binigay sa akin na talento ng Diyos. At ito ang yayakapin ko. Hindi ko kailangang yumakap sa ginagawa ng ibang tao para yakapin ako ng tao. Dahil kung ang intensyon mo sa simbahan ay malinis, kahit anong uring pagkatao meron ka pa, yayakapin at yayakapin ka ng tao. Dahil ang tao mismo ang makakaramdam kung ang pagdedepensa mo ba sa simbahan ay nagmumula sa puso o pinagkakakitaan mo lang. Wala po ako ang pakialam sa kasikatan. Masaya po ako na nakikita ko na maraming Katoliko na ang nagiging magaling. Masaya po ako na maraming Katoliko na ang naghahanap kung saan CFD organizations, kung may chapter ba na ganito sa kanila. Masaya po ako at nagiging aktibo na kayo mismo sa mga parokya ninyo. Sa ganong bagay po masayang-masaya na. Hindi ko po kailangan na sumikat. Wala po akong balak mag-artista. At hindi ko rin naman po kasi gugustuhin din na mag-involve sa simbahan. Ang aking trabaho, mag-live, magturo sa mga Katoliko, at maghanap ng pagkakakitaan sa labas. Ayun lang po ang gagawin ko hanggang kamatayan. Wala po akong plano na uminvolve sa simbahan, magturo-turo sa labas-labas ng simbahan. Hindi ko po siya plano. Ibinibigay ko na yan sa mga straight na lalaki at straight na babae. Kasi hindi naman ako pwedeng mag-expose ng basta-basta dahil hindi rin naman po kasi maiintindihan ng lahat ng tao yung isang katulad ko na LGBTQ. Ayoko naman din na kapag ako ay gumaya pa sa ginagawa nila Kuya Melchor Manalili na nagtuturo in public, ayoko namang mapintasan yung simbahan natin dahil sa kalagayan ko. Siyempre, isinasaalang-alang ko pa din ang ating simbahan. Pero yung presentations ko pagdating sa ganito sa live, ginagawa ko to kasi masaya ako sa nagiging epekto sa mga Katoliko. Nakikita ko na gumagaling kayo, na tumatapang kayo sa paglatag ng mga doktrina ng simbahan. Masaya na po ako doon. Kaya kahit ilang libo pa yan na followers, kahit nasabihin na milyon-milyon pa yung nanonood sa akin, hindi po yan ang habol ko kasi hindi ko po siya pakikinabangan. Wala po akong kapakinabangan doon. Kahit po magbigay kayo sa akin ng stars kapag nagla-live ako kay Kuya Jando page, hindi ko rin po siya mapapakinabangan. Hindi ko po yun page. Ang pagla-live ko at ang pagtuturo po sa inyo ay passion ko, gusto ko, at mahal ko po yung ginagawa ko. Ang pagde-defend ko sa simbahan, hindi po dahil sa maraming Katolikong nanonood sa akin. Mahal ko pa lang po talaga yung simbahan. At nagsimula naman din po ako sa pagpe-presentations na hindi pinanonood. Ang pagsisimula po ni Sanrio sa simbahan ay nilalait at binabash mismo ng simbahan. Kaya hindi po nila pwedeng sabihin na ako po ay nagla-live kasi maraming nanonood sa akin. Noon po nung nagla-live ako, marami pong nanonood, yun nga lang binabash ako. Yun nga lang nilalait ako, no? Kung sakali man na may mga nanonood na kay Sanrio at na-appreciate na si Sanrio, siguro po ayun ay dahil hindi rin naman po kasi ako sumuko. Kahit na mahirap, masakit, nawalan ako ng mga kaibigan, may mga kaibigan nag-traitor sa akin, may mga kaibigan na iniwan ako sa ere,
Yung pag-ani ko na lang siguro ngayon kasi ayun yung nagtiis ako. Yung kahit na mahirap, nalilito ka, ano bang gagawin mo, pero yung mag-stay ka kahit sa panahon na hindi mo alam kung bakit kailangan mo pang mag-stay, siguro ito yung pag-ani ko ngayon. Inaani ko na lang siguro ngayon yung pagtsatsaga ko kasi nagtsatsaga din naman po kasi akong mag-aral, hindi naman po tayo pwedeng mag-ani na hindi tayo nagtsatsaga, di ba? Pinagtsagaan ko po kasi talaga yung pag-aaral, hindi ko sinukuan na matutunan yung mga doktrina ng simbahan. Pinilit kong umadap sa mga iba't ibang defensor ng simbahan na magagaling, nakipag-usap, nakipagkaibigan. Kaya po siguro, na-adapt ko yung mga ugali nila, yung mindset nila. Syempre, kasama na rin dun yung pakikinig sa mga payo ng mga elders na debaters ng Catholic. Ina-adapt ko yon. No, syempre hindi ko naman po tinitingnan kung yung kasiraan ng tao, ang kinukuha ko yung kung saan ako pwedeng mag-grow. Kahit sabihin ko pa natin na masama ugali na itong Katolikong to na nagtuturo sa akin o may issue, wala po akong pakialam doon. Yung kinukuha ko yung yung karne na magpapa-enhance sa akin, kung saan ako uunlad, no? Kaya sa mga Katoliko dito, no, yun lang po ang sasabihin ko sa inyo. Huwag po tayong maging sensitive. Huwag tayong balat sibuyas. Huwag tayong pusong mamon pagdating sa latagan ng aral. Kasi kapag ikaw ay dumepensa sa aral at kalaban mo ay protestante, mag-expect ka na ng edit ang mukha mo. Lalaitin ka. Lalaitin ng mga simbahan. Lahat ng paraan para masaktan ka, gagawin nila yan. Kasi nature po yan. Yan ang nature ng pagiging defender. Huwag po kayong mag-expect ng I love you. Lagi nyo pong tatandaan yan. Pag nagdepensa ka ng simbahan at sulpot ang kalaban nyo, huwag po kayong mag-e-expect ng I love you. Bashers nga diba? At kapag kayo naman nakakita ng sulpot, nakakita kayo ng duleng, bulag, banlag, lagi nyo po ring tatandaan. Ilalagay natin yung awa natin sa lugar. Pag nakakita ka ng duleng, bulag, banlag, at nakikitaan mo naman siya ng mabuting paggawa, suportahan natin. Tulungan natin, maging makatao tayo. Pero pag nakakita kayo ng duleng, banlag, tipe, bingi, pero winawasak at sinasakta ng simbahan nyo, ibang usapan na yan. Doon nyo na ilabas ang pagiging sundalo nyo ni Kristo. Doon na po tayo dapat maging seryoso. Wala na pong kapakapansanan dito. Simbahan ko na yung sinasaktan mo. At bilang isa ako sa sundalo ng simbahang Katolika, lalabanan kita sa lahat ng aking makakaya. Kahit na kinakabahan akong magkamali, kahit na kinakabahan ako kung tama pa ba itong isasagot ko, basta't ibibigay ko lahat ng best ko, maprotektahan ko lang ang simbahan ko. Dahil ang simbahang pinagtatanggol ninyo ay simbahang tatag ni Kristo, na siyang pinamahalaan ni San Pedro. Hindi po tayo protestante. Tayo ay religion na nagmula pa sa bayan ng Jerusalem 33 AD na pinagbuwisan ng libo-libong Katoliko para lang mapaglaban ng simbahan. Sana wag masayang yung mga pagbubuwis buhay ng mga martir nating mga santo at mga banal sa maliit na bagay na pagsasalita at paggamit ng ating mga tinig para ipagtanggol ang ating simbahan. Malaking bagay na yon para sa ating simbahan. Malaking bagay na ang nagagawa ng isang written debater sa simpleng pagtatanggol nyo pa lang. Huwag sana nating baliwalain yung mga nagbuwis ng buhay para ipagtanggol ang ating simbahan. Huwag sana nating baliwalain yung pagkamatay ni Father Richmond Nilo. Sana tularan natin siya. Bilang isang Katoliko, wala po akong pakialam sa standard ng isang tao. Basta't pag ang simbahan ko ang sinaling ninyo, pasensya na po. Lalabas ang pagiging gerera ni Sanrio. So yun lang po, maraming salamat kasi ako po ay kagigising ko lang, magdiligpit pa ako ng higaan at
magbabasa ako kasi ngayon po ay Ash Wednesday. Sana po kayo ay makapagsimba ngayon. Kasi hindi po ako makakapagsimba. Malayo po ang simbahan sa amin. Makapagsimba po kayo at mamaya magkakaroon po tayo ng presentations patungkol doon sa part 2 ng Sign of the Cross, Ash Wednesday, and the history of the Valentine's Day. Ano ang stand ng ating simbahan sa Valentine's Day? Ano ang stand ng Catholic Church sa history and Bible base sa Ash Wednesday? At ano ang sign of the cross at gaano kaimportante ito sa mga mananampalatayang Kristiyanong Katoliko, no? Yun lang po, maraming salamat and please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. At sana po nabigyan ko ng linaw po sa inyo yung mga ibinabato sa aking mga issues ng Seventh-day Adventist sa pamumuno po ni Denmar Santiago, no? And uulitin ko po, hindi ko po nilalait at minamaliit yung pagiging duling ni Denmar Santiago kasi hindi ko naman po kasalanan yon. Pero hindi po ako papayag na porket duling siya ay hahayaan ko siyang sira-siraan ng ating simbahan. Hindi po. Dahil ako po si Sanrio, kahit ano pa po ang maging tingin sa akin ng ibang tao, pag simbahan ko na ang nakataya dito sa pinag-uusapang ito, nawawalan po ako ng pakialam sa mga nakapaligid sa akin. Dahil ako bilang isang defender ng simbahan, itinalaga ko na po ang sarili ko na kahit ano pa ang magiging tingin sa akin ng tao, pagdating sa simbahan, ibibigay ko ang buong buhay ko. Mapagtanggol ko lang ang simbahang tatag ni Kristo, walang iba, kundi ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yun lang po at magandang umaga. Sana po ay nagustuhan ninyo ang ating kaunting oras na tsikahan patungkol po doon sa naging presentations ko kay Denmar Santiago. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mag-almusal na po tayong lahat and God bless you.